May pabaw pa sila, may pabaw. May pabaw. Paano yan, Jeff? Ang ating ballerina. Ayan, game. Sarap kayo. Hello, good morning. Let's go in front. Come here, baby. Oh, baba, we are. Diba, nakikita In fairness, na tayo. Mami. Like, nagbaw na siya. Come here naman. So they can see you on TV. Come here, come Ang here. cute. Wait, Napaka-cute. sabay-sabay tayo ha. We're gonna greet our viewers ha. Okay? Ready? Can Good you morning read? kapatid ha. Okay. With 3, 2, 1. Good morning, mga kapatid! Alright, February 7 na imbag na bigat sa ating mga kapatid na Ilocano, nag-uumapaw na kakyutan at umiindak sa happiness ang ating natin ngayong umaga. Dali yan syempre ng ating mga super talented na mga bisita. At sa kanilang galing talaga namang mapapangiti ka at siguradong kahit yung mga kapatid natin sa kanilang mga bahay, nagpasmile rin sa talent ng mga batang ito, di ba? Mami? Yeah, lahat tayo. Mga Nanonood bata, nakangiti. Mama, din. Sobrang cute. At kahit na ako napabilib ng mga chikiting na ito at saktong-sakto sa magpapa-good vibes sa ating mga kapatid. Di ba, Jazz? Di ba? Ano? Plie! Yay! Grazie! Relevant! Di ba? At sa kanilang murang edad pa, in fairness, di ba? Sobrang promising ang pinakita nilang talent sa pagbabalay. Pero, super na-inspired, no? Bless you! Bless you! Bless you! Cute. Mami Chicky. Nagbabalik tanaw ako dun sa mga days na nagbabalay-balay din ako. Ay, nagbalik ka mo. Doon nagsimula yan, di ba? Ito nga, fun fact pa. Alam nyo ba, ang ballet, ang isa sa pinakasikat na sayaw na itinuturo sa mga bata. Mula noon hanggang ngayon talaga, maganda kasi ito simula na para turuan ang mga bata ng disiplina, ng coordination, creativity, at dedication din. Kasi kailangan dedicated ka sa craft. Ayan. At para mas ibida pa sa atin yan, kasama natin ngayon ang Enchante Dance School with their teachers Michelle Condeno and Jaime. Jaime and Michelle. Jaime Jane Ferrer. Good morning sa inyo, mga kapatid. Michelle and Jaime. Hello po, teacher. Hindi nangyayari yung ganyang poise at ganyan tayo. Out of nothing talaga nanggaling sa ballet. Okay, teacher, I want to know kasi they're so tiny, ang liliit nila. Ilang taon ba nagsisimula itong mga batang ito? Kasi parang gagaling na kaagad. Anong level? Usually po, 3 years old, nagsa-start na po sila. Yung youngest po namin is 4 years old po. And then, oldest po is 10 years old. 10 years old. And how many kids ang meron sa school nyo ngayon? Ngayon po, is nasa 20. Dami na. Oo. Tamang-tama yan kasi natututukan talaga. But why is it a good idea to start them na maaga? bukod po sa magandang foundation yung ballet kapag sa mga type of dances, kapag gusto nila na parang i-pursue yung dance, syempre yung flexibility, yung yes po, yung katawan din nila, yan, mas nade-develop po through ballet. At saka posture din. Posture, yes. Pag ganun tuloy ako. Uy, ano? Wala sa oras, ano? Si Britney Spears, bata pa lang nagbabalay na siya. Kaya siya rin. Pupunta ka pa kay Britney Spears, nandito si Chicky Roa po. Di ba magka-level sila? Magka-level sila. Yun yung ibig ko Paano sabihin. slight? Sinabi mo Britney Spears, andyan din si Chicky Roa. Sino yung edad ba namin? Too late na bang kami ni Mama Did? Anong edad ba yun? Ay, sabi namin i-share yung exact. Ito rin, Alam mo nga ba? Mamaya ka sa ito hindi mo rin pinag-isipan. mamaya ka sa akin. Hindi, pero serious question. Mga pwede ba ba kami? kagaya na. Raya. Okay, pwede ba ba kami? Yes, pwede pa pwede. po. Okay, We have adult ballet din po in our school. Justin. Ah. So, try. But my question is, mas mahirap pang turuan ng adults kaysa sa mga bata ng ballet. Mas madali pong turuan yung adult. Ah, talaga? Kahit na parang, paano, syempre, I'm sure nakakaramdam sila ng Matigas na yung Flexibility, buto in short. Mas nakukuha po kasi adult nila ballet. yung Yun yung steps. Pero mas combination. flexible yung mga bata. Yes, Ayan, mas flexible lang po yung mga bata. Pero ano naman ang challenge sa pagtuturo ng mga bagets? Ayan, mga bata. Yung ano po nila, focus. Yeah, Yan. focus talaga yung Usually po sa kids kasi, more on parang laro-laro lang muna, especially pag mga 3 years old po. More on yun, parang interaction with other kids, yun po talaga muna yung parang binibuild namin. And then after that, kapag na-build na yung focus, tsaka po kami nagpo-focus doon sa basic steps ng ballet po. So, Sorry, go ahead po. So parang ina-incorporate po namin yung while
doing games, meron din pong mga ballet steps. Kasi nga, Yung mga napag-usapan bata. na, sabi mo medyo challenging, ano. So I'm wondering kanina yung ginawa nilang dance routine. How many weeks or days nyo inaral yun? We just practiced that yesterday. Tingnan natin yung mga bata. Okay. What's your name? Jamila. Jamila. Jamila, what do you enjoy most about ballet? Anong pinakamasaya for you? Siya eh. Napaisip eh. Do you like ballet? Sayaw lang. Sayaw lang talaga. Ito, tanongin natin. Kasi busy siya doon. Ikaw. Hi ka kay Do you Tita enjoy Jess. ballet? Yes. Why? Ano to? Ano to? Begin Lele. Ano? I like ballet. I like ballet. Like dance? Tiny, what would you Ayan. I like your, what about your costume? Can you tell us about what you dance and yung costume mo? Ano yung sinayaw ninyo? Parang nutcracker yata yun, di ba? Opo. Oo, patingin nga na. Paano? How many years, how long have you been dancing? Gano'ng katagal na? 3 years 3 old. years Eh, ngayon, old. ilang taon ka na? 10. 7 years na. Ang dami, baby. Maestro na. Para lahat sila makapag-set. Oh, ito. Hi, what's your name? My name is Akisha po. Ano? Akisha. 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 Enjoy ka ba sa ballet? Opo. Oo. What do you like about ballet? Dancing po. Dancing. Oo, okay. Just the last one. Ito. Hi, what's your name? Ballerina. Lorraine. 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 Hi, Lorraine. Ikaw, ano yung gusto mo sa ballet? Dance. Mahirap ba tiptoe? Yung nakaganon, mahirap ba yun? Naka-point shoes na ba kayo? Lagi kayong naka-pointed? Hindi naman. Do Okay. you like slow or fast? When you dance, do you like the So may slow mabilis o yung movement mabagal? or the fast movement like kanina? Ano yung mas masaya? Fast. Fast. Because? Happy. It's Happy. Okay. Eh, yung teachers nyo, tell me about your teachers. Are they strict? Ako, ayan. Stricto? Strict ba? Ayun. Oh, Opo. Okay. So, ako, I'm so curious, in the age of TikTok, nakakasama ba yung ballet din? Meron ba din ba kayong ganong klase ng interaction activities? Yes po, meron Yes. din po. I'm so excited. Please invite everyone kasi I'm sure marami sa mga kapatid natin gustong subukan ang pagbaballet. So, yun po, in-invite po namin kayo sa school po namin, Enchante Dance School. Dito po sa Mandaluyong, sa may Maysilo Circle. So, hindi lang din po bali yung in-offer namin. We have K-pop, gymnastics, hip-hop, yoga, and contemporary, and ballroom po. We have a lot of Dami Yes, options, po. even for adults. Okay, maraming salamat. Again, Michelle Condeno at Tiny Jane Ferrer. Thank you, Ballerina. Maraming salamat sa Student Kids. Thank you very much. Thank you. O mga kapatid, hataw na tayo ngayong midweek sa pagsalubong sa araw ng May Ngiti at Pag-asa. Ako po si Jess De Los Santos. Share the happiness ngayong Miyerkules, mainit na yakap, pagsasayaw o kahit ano pa yan, kapatid. Basta good at nakaka-happy, go na. Ako po, si Dimples Roman. Yes, at kahit na anong challenge, kapit lang. Focus, be inspired at motivated. Push walang push mga kapatid. Ako naman po, si Maui David. Galaw-galaw, sayaw-sayaw, kahit na anong pagpagising. Basta samahan nyo ang inyong paborito morning kasalo. Ako po, si Justin Quirino. At syempre, mauna sa ating mga balita sa Frontline sa umaga. Mga mainit na update sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako po si Chikiro Aquino. Kaya naman masayang bati namin sa inyo, mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, kapatid! Alright, napaka-cute ng ating panimula for this midweek. Pagpatuloy na natin ang kapitan, di ba Justin? Yes, Jester! Alam mo, life is sweeter with chocolates, ika nga. Kaya naman, this morning, yan ang ibigida nating negosyo. Ang yummy dark chocolate drink ng Cacao Mystery. Tikman natin sa kitang-kita. Talo naman tayo sa mga issue sa kalusugan. Kapag sobrang bigat na, huwag piliting buhatin at baka mauwi ka pa sa luslos o hernia. Ang iba pang sintomas at kung paano ba makakaiwas dyan, alamin natin sa Sabi ni Doc. At sa ibang issue naman, pag-usapan natin ang mga reklamo sa mga palpak na serbisyo ng ilang hinahire sa mga salo-salo. Linawin natin yan sa Legal Ba To?
At sa aking muling pangangapit bahay, ipapasilip natin ang tahanan ng isa sa mga tinaguriang legend sa OPM. Ang bahay po ni Miss Bayang Barrios. Abangan sa My Bahay. At ngayon namang love month, ibadama ang feels ng Febibig. I like that Febibig. Yan, magregalo ng hit na gift box na may long-lasting flowers. Ipa-flex natin yan sa patuktok. At sa mga umaaksyong balita sa frontline sa umaga, bus, jeep at maging mga bahay na baon sa pagguho ng lupa sa Davao de Oro. Bilang ng mga natrap at hinahanap, hindi pa masabi. Antas ng pagtaas ng presyo ng bigas nitong Enero, pinakamabilis na nakalipas na 14 na taon. At sa ibang balita, mahigit 1,000 pulis ipakakalat sa Maynila para sa Chinese New Year. At sa showbiz, hiwalayang Bea Alonzo at Dominic Roque kinumpirma na ni Boy Abunda. For dagdag pampabuenas naman po ngayong Miyerkules, sali na sa aming Kagumoka Ako Selfie Contest. Samahan niyo lang kami sa pagtutok dito po sa Good Morning Kapatid. Bonggahan ang pagsiselfie, saka naman yan isend sa aming official Facebook page, that is Good Morning Kapatid. Ang mapipili po namin, Selfie King or Selfie Queen or Selfie Kids of the Day. Sa pagtatapos po ng show ay magwawagi ng 500 pesos worth of load. Kaya naman, Kagumoka, go, selfie na! Tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good Morning Kapatid! Meron nga tayong mga kapatid na nakararanas ng biglaang pag-umbok ng bahagi ng tiyan sa di maipaliwanag na dahilan. Ayun, ano nga ba yun at delikado nga ba ito? Alamin sa Sabi ni Doc. Mayroong mga kondisyong maaaring makuha pagkasilang o dahil sa ating mga ginagawa sa trabaho. Tulad na lamang ng tinatawag na inguinal hernia. Shoutout kay Ria Salustiano Buenviaje na nag-comment tungkol dito. Ang sabi niya, sana po mapag-usapan ang tungkol sa inguinal hernia sa mga batang babae. Salamat po. Ang sabi ni Doc, ang inguinal hernia ay isang kondisyon kung saan umuumbok sa parte ng ating tiyan ang isang tissue o bahagi ng ating intestine. Hindi ito kadalasang delikado pero masakit ito kapag umuubo, yumuyuko o magbubuhat ng mabibigat. Pwede itong congenital o nagsisimula sa pagkabata kapag mahina ang abdominal wall pagkasilang. Maaari din itong resulta ng chronic straining o pagpilit umiri tuwing umiihi o dumudumi. Pwede ring bunga ito ng palagiang pagbubuhat ng mabibigat o sobra-sobrang ehersisyo. At risk dito ang mayroong mga trabaho kung saan kinakailangan tumayo ng matagal. Actually, mas mataas ng risk ng magkaroon ng inguinal hernia ang mga lalaki pero maaari din itong maranasan ng mga babae. Dapat itong ipa-check up kung sinasabay na ng pagsusuka, pagbabago ng kulay ng umbok o hernia o kung nahihirapan na sa pagdumi ang pasyente. Pwede rin itong lumaki paglipas ng panahon. Sa puntong ito, kinakailangan na ng repair o ng surgery para makaiwas sa komplikasyon. Mayroong mga non-surgical na pamamaraan gaya ng reduction therapy kung saan imamasaya ang hernia hanggang sa bumalik ito sa tamang pwesto. Maaari ding irekomenda ng doktor ang pagsusot ng belt o ng truss lalo na kapag magbubuhat ng mabibigat para hindi lumaki ang hernia. Pero sa puntong kinakailangan na talaga ng surgery at sabihin sa inyo ng inyong mga doktor, please lang po, sumunod tayo sa kanila. At kung may nais pa kayong i-ask Doc Dex dyan, i-comment o i-message lamang po sa aking page o sa official page ng Good Morning Kapatid. Yan. Salamat, Doc Dex. Okay, salamat Doc Dex Makalintal. Eto Justin, syempre, a week from now, Valentine's Day na. Oo. Ang tanong, ikaw ba, habit mo bang mabigay ng chocolate kapag February 14? Pag may date, pag Ayun wala, na. sa pamilya na lang. Sa pamilya na lang. Oo, Bakit yan, yan. hindi, di ba? Pero anong klase kadalasan ng chocolate yan? Siguro milk chocolate. Milk ganyan, chocolate, oo. why not? Eto kasi, meron ako na-discover, Justin. Isang klase ng chocolate na handcrafted mula sa premium cacao at healthy pa para sa puso. In short, magpapakilig ka na, at the same time, healthy pa para sa heart. Di ba? Panalo. Yan ang bibida nating negosyo sa Kitang-Kita.
Nag-iisip kung paano ipararamdam ang matamis na pagmamahal this Valentine's Day without hurting the heart? Cacao Mysteries got you covered. Gamit ang premium local cacao, kakonting sugar at non-dairy na creamer, madaling ihanda ang kanilang mga cacao mix para sa mainit at healthy na Valentine's Day. May iba't ibang varieties, depende sa tapang na gusto mo. Andyan ang classic, strong, bold at creamy. Taong 2018 nang simulan ni Melanie ang Cacao Mystery na noong una ay pampamilya lang sana. Pero nang tangkilikin ng kanyang pamilya at mga kaibigan, nagdesisyon na silang i-market ito noong 2022 gamit ang puhunang 3,000 piso. Ang maliit na simula, nagbubunga na ngayon ng 6 to 7 digits na kita kada buwan. O diba? Wow, Cacao! At para mas makumpleto ang matamis sa cacao vibes, kasama natin sa studio si Melanie na ng Cacao Mystery. Melanie, good morning sa'yo. Morning, Melanie. Good morning. Okay. Good morning Ang dami mong kahon dito sa harapan natin. Yeah, Ano ba yeah. yung mga hinanda mo sa amin na cacao mix? These are all our 13 variants. So, meron kaming 4 origins na blend. Tapos Ano may ibig isang sabihin ng assorted. origins na blend? So, Para maintindihan ng ating kasi viewers. yung mga products namin, yung mga cacao namin ay nanggagaling sa iba't ibang provinces dito sa Pilipinas. So, diba? all locally sourced. So, meron kaming this one, yung classic is from South Cotabato. Nice. Tapos, meron kaming bold na from Davao. Okay. Tapos ito yung assorted naman namin kung gusto nyo matikman lahat yung apat. And then yung dalawa doon, it's strong and creamy, both from Batangas naman. Wow. Galing, ano? Tapos meron kami mga premium blends dito, blend ng dark roasted, yung intensive. Tapos meron kaming best for iced, yung smooth. At meron kaming dreamy na may mint. Melanie, Kasi parang sarap. sarap ba? Thank you. So technically hot chocolate siya? Yes, Ito. yes. Okay. Hot Instant chocolate. hot chocolate Yes, siya. yes. Okay. Sige, tikman nga natin. Mainit nga. Ang sarap Hindi, niya. masarap. Gusto ko yun yung comment niya, Hot mainit nga. Go on there, sobrang sarap. You know what? you, Nung thank uminom you. ako, parang it brought me back to Christmas. Christmas agad yung naisip ko. Kasi Salamat, ganun siya salamat. kasarap. Thank It's you, something that thank na you. iinumin mo talaga kapag malamig Ay, sarap, yung panahon. oo. Ang ano niya, parang ang cozy, ang warm sa Comforting, pakiramdam. comforting siya, di ba? oo. And the best thing dito na in-offer namin is the convenience. Kasi to prepare it, you just have to add hot water. Right. They come in single serving sachets na inside the box. So, lalagay mo na lang talaga sa cup, lalagyan mo na lang ng hot water, and you're good to go. Good to go no? Ang galing. Pero Melanie, tanong ko lang, hindi ba mahirap na mag-source ng iba't ibang locations talaga? Parang hindi lang isang farm, may Davao ka, may iba pang part ng Pilipinas. Di ba mas mahirap yun? Saka hindi ba magdadagdag sa cost mo yun? Oo. Hindi naman. Para sa akin, initially talaga namang maganda yung may single ka lang. Kasi, pero wala Single akong source. farm. Since wala kaming sariling farm, we want to support as many farmers as possible. So, paano may partners kayo? Yes. At saka we also want to showcase yung iba't ibang flavors Ang galing. from different provinces. Tama naman. Pero ito din, pag ganito kasi, pag cacao, parang mas practical to actually. Magnegosyo ka ng chocolates kasi yun yung gusto talaga agad ng mga tao karamihan. Bakit chocolate mix yung naisipan mong negosyo? Okay. Nag-start talaga yan kasi para sa mga anak ko. So yung mga kids, syempre, hot chocolate, they like hot chocolate. They cannot drink naman coffee, no? Tapos, nagsimula lang na shinare ko rin sa mga friends, family, so naging ano na. And then later on, a lot of people are asking. Kasi I also make bars sometimes sa bahay lang, pang consumption lang namin. So, pero parang mas naging madali na para sa akin, yung handling nito, hindi siya madaling matunaw. So, tapos, mas madali ko siyang na-scale, mas madaling gawin yung naparamihin. Right. Tapos yan. Tapos very minimal lang, walang 3 ingredients lang. Sometimes 2. We also have unsweetened kasi Oo nga. 0 sugar yon yung Yun. unsweetened. Yung perfect kasi So, 2 tatanungin ko ingredients sa'yo lang kasi siya. di ba kadalasan pag chocolate, Jocelyn, inisip natin baka nakakataba. Baka hindi healthy. Yeah, it's a misconception. Actually, if you use real chocolate, as in yung galing sa buto ng cacao, super healthy siya kasi ang taas ng antioxidant niya. Tapos, na ano lang tayo dahil yung mga reconstituted chocolate, yung mga galing sa powder, tapos dinagdagan Right. naman kung ano-anong flavor and chemicals. So, at maraming sugar. So, yun yun. Pero ito, less sugar, tapos non-dairy din siya. So, Coconut-based non-dairy creamer. yes, diba? yes. So, for lactose intolerant, pwedeng-pwede rin siya. So technically, vegan din siya. Oo, Yes, di ba? yes, Perfect. Vegan yes din po. to. So, it's for everyone.
kids, pwede din. Oo, sakto to. Pag punta ka sa Baguio or whatever, di ba? Yes, yes. You can bring it anywhere. Oo, Yeah. yes. Pwede din ba to kapag ano daw, pag gusto mo cold drink naman? Pwede. Cacao mix. Pwede Oo. naman, di ba? Pwede. Yung, especially yung smooth na blend namin, hindi siya hindi siya nagpe-precipitate kahit ilagay mo. Pero tutunawin pa rin muna sa hot water, like half, and then pour over ice. Okay. Ako maglalagay pa ako ng espresso shot dyan. Ayan, Wow, perfect, di ba? yun, Para yun, mas yun. matapang, may ibang Correct, tapang. correct. O para sa mga kapatid natin na gustong gawing pangregalo to, ano yung mga ihahandog nyo sa kanila for Valentine's Day. At the same time, imbitahan natin sila kung paano kayo makukontakt. Okay, so you can contact us sa aming page, Cacao Mystery, Instagram or Facebook. Marami kaming gift packs. Actually, we can curate boxes, gift boxes for you. Meron din kaming cacao sourdough para kung gusto niyo ng breakfast or merienda for the family, pwede nyo pong ipadala yon. Tapos, ito rin, gift boxes and as it is, pwede na siyang ipangregalo. Yay! Pakiramdam ko, Salamat. busog na ako, Justin. Di ba? Ang sarap Iba-iba, eh. ang sarap, ang sarap. Maraming salamat, Melanie ng Cacao Mystery. Thank you very rin. much. Thank you rin po. Salamat, Melanie. At sa ating pong pagbabalik, mga magsasaka sa ilang bahagi ng Davao, wala nang ang tirahan, nawalan pa ng hanap buhay dahil sa baha. DA, hinikayat ang mga taong kumain ng itlog sa gitna ng oversupply. At Taylor Swift, inilabas na ang tracklist ng kanyang bagong album na The Tortured Poets Department. Huwag kayong alis, magbabalik pa ang inyong fave morning kasalo ang Good Morning Kapatid! Narito na mga umaksyong balita ngayong araw. Ihahatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Search and rescue operations para sa mga natabunan ng landslide sa Davao de Oro, puspusan na. Lalaki sa Maynila sinaksak ng mga kainuman dahil daw hindi nagpautang. Transport Secretary Jaime Bautista pinagpapaliwanag si LTO Chief Mendoza tungkol sa mga alegasyon ng katiwalian. Halos 50 manlalaro at team officials sa MPBL na ban dahil daw sa game fixing. At Taylor Swift inilabas na ang tracklist ng kanyang bagong album. Hindi bababa sa 20 bahay at 2 sasakyan ang natabunan sa nangyaring landslide sa Maco, Davao de Oro. Gabi nang nangyari ang trahedya kaya hindi pa masabi ng mga otoridad kung ilang residente ang nawawala matapos matabunan ng lupa. Nasa frontline ng balitang yan live sa Maco, Davao de Oro si Rainiel Pawid. Rainiel, may mga nakita na bang mga survivor? Maui, sa ngayon, nandito pa tayo sa bukana ng Barangay Mainit. Ito yung entrada, papasok doon sa Barangay Masara. Sa ngayon, ang kumpirmado pa lang ay may 13 na survivor na nakuha doon nga sa gumuhong lupa doon sa taas ng Barangay Masara. Sa ngayon, Maui, ang tinatayang taas nitong lupang gumuho ay kasing taas nga ito ng 4 na palapag na gusali. May 2 sasakyan na natabunan din umano ng putik doon nga sa loob at patuloy pa rin na hinahanap. Ito yung isang jeep at isang bus na nirerentahan nitong isang mining company bilang service ng kanilang mga empleyado. At bukod doon sa mga empleyado na natabunan at kinukuha pa rin hanggang Okay, susubukan nating balikan yan mamaya. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Doble dagok ang nararanasan ng mga magsasaka dahil sa ilang araw ng baha sa Carmen, Davao del Norte. Bukod sa pagkasira ng kanilang mga bahay, nasira din ang mga pananim nilang pagkakakitaan sana. Nagbabalik si Rainiel Pawid. wala nang matirhan na walan pa ng kabuhayan ang mga magsasaka dahil sa lampastaong baha sa Barangay Guadalupe sa bayan ng Carmen. Isa sa mga apektadong magsasaka si Calexta. Sinubukan niya na lang na ibilad ang 10 kaban na naisalbang palay. Ipakain na lang sa kuan, sa hayop, sa manok na lang. Maging ang pinatutuyo niyang saging para ibentang pagkain sa baboy, parang naaagnas at nalulusaw na ng mabasa ng baha. Maghanap naman ng pera para
Pang-umpisa naman, uutang na naman. Umabot na sa lampas 90 million pesos ang pinsala sa mga pananim sa Carmen. Ang residente namang si Cynthia naabutan naming lumulusong sa tabing ilog. Nag-iipon siya ng mga inanod na kahoy at iba pang mga gamit na mapakikinabangan pa. Nanguha ng panggatong, walang makain, walang tubig, pati mga biddings ng doon sa baha. Yung anak ko doon, nilalagnat kagabi, hindi ginaw. Walang gamot. Dahil bukas na muli ang mga kalsada, agad nagpadala ang LGU ng pagkain, tubig at gamot sa 20 barangay ng Carmen. Nagbayanihan na rin ang mga residente para maibaba ito sa mga truck at agad na maipamahagi. Idinulog na ng Carmen LGU sa DPWH ang pagtanggal ng 50 hektaryang lupa sa Carmen Delta. Ito ang naipong lupa na tinubuan na ng bakawan sa exit point ng kanilang tubig mula sa ilog palabas ng dagat. Isa raw ito sa nakikitang dahilan sa malawak ang pagbaha. Babanggitin din daw nila ito sa pagdating ni Pangulong Bongbong Marcos sa Davao City ngayong araw. Very optimistic ako na kung bumaha man, hindi na talaga magbabackflow dahil libre na ang agusan papunta ng dagat. Ang importante na maklear natin yung delta ng Agom Liboganon River Basin na sa bayan ko. Wala rin daw magiging problema sa mga bakawan na nakapalibot sa ilog dahil pwede naman daw itong ilipat. Sa tala ng Office of Civil Defense, umakyat na sa 18 ang patay sa buong Davao Region, habang 4 naman ang nawawala. Kasabay ng pagbaha, tumaas din ang kaso ng leptospirosis sa Davao Region. Simula January 1 to 27, 34 na leptospirosis cases ang naitala sa rehiyon. 48% na mas mataas ito kumpara sa kaso sa parehong panahon noong 2023. Meron po tayong 2 patay, pero hindi po ibig sabihin na confirmed cases po yun. Reported leptospirosis, kasali po sa reported po natin, would be suspect and yung confirmed. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Balikan natin si Rainiel Pawid para sa latest update sa nangyaring landslide sa Maco, Davao de Oro. Sa ngayon, 13 residente na ang nasa gitna ng mga rescuer. Rainiel, kamusta na ang search and rescue operations dyan? Jester, ulitin lang natin yung mga numero na hawak natin ngayon kaugnay nga nitong nangyaring landslide dito sa Barangay Masara. So sa ngayon may 2 sasakyan yung natabunan ng lupa, isang jeep at isang bus na parehong service nitong mining company doon sa loob ng naturang barangay. Meron ding almost 50 na bahay yung natabunan din nung na makukuha doon sa itaas ng bundok. Dahil kagabi ay nagsimula na rin yung forced evacuation. Nasa 100 families na doon sa taas ng bundok yung naibaba nga doon sa kapatagan para maging safe naman sila all throughout ditong pag-search and rescue nga nitong mga operatiba dito. Pero Jester, linawin lang natin na yung doon sa loob ay patuloy din yung kanilang paghahanap pa sa ilang mga tao na nasa gilid din ng Barangay Masara dahil affected din yung 3 pang barangay na katabi nga nitong landslide. Sa ngayon, wala pa rin Muli yan si Rainiel Pawid. Inuulat na nasa 13 residente ng ako ang nasawi mula dyan sa landslide sa Maco, Davao de Oro. Manatiling nakatutok sa News 5 para sa ibang updates. Muli maraming salamat, Rainiel Pawid. Patay ang isang lalaki matapos tadtarin ng saksak ng mister ng kanyang kerida sa Cebu. Labis daw nagalit ang suspect matapos mahuli ang misis at kabit nito sa kama. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Sa kwartong ito, napatay ang 30 taong gulang na lalaki matapos pagsasaksakin sa San Miguel, Cebu City nitong linggo. Nahuli raw na nakikipagtalik ang biktima sa babaeng may asawa. Ang nanaksak, ang legal husband. Ayon sa suspect, naaktuhan niyang nagtatalik sa loob mismo ng kanilang bahay ang kanyang misis at ang kabit. Nagdilim daw ang paningin niya, kaya pinagsasaksak ang kabit. Agad namang sumoko ang suspect sa mga pulis at na-recover sa kanya ang kutsilyong ginamit. Hindi na siya nagbigay ng pahayag.
2 taon na raw mag-asawa ang suspect at ang babae, pero ayon sa kanilang kaanak, walang forever ang pagmamahalan ng mag-asawa. Sinira raw ito ng bisyo ng suspect. Ati taas kay kantos niya. Mga ati magsigilag pa sa ilo. Himangayo pa sa ilo pero may kausapan. Naingon siya nga magbagko ko map. Magdili na gyapon. Magsigigap ko siya pangawat sa mga ati. Sa kabila ng krimen, posible rang maabsuelto ang suspect sa ilalim ng Revised Penal Code kapag ang isang kasal na babae o lalaki ay nakapatay nang mahuli sa akto ang asawa na nakikipagtalik sa iba. Pwede lang itong patawa ng parusang destyero. Wala itong katumbas na pagkakakulong. Pero nagdesisyon ang Cebu City Police na ituloy ang kasong murder laban sa suspect. Posible namang sampahan ng kasong adultery o pakikiapid ang babae. Nagbabalita mula sa Frontline, Jana Rua, News 5. Sa saksak din napatay ang isang lalaki na nakikipag-inuman sa Baseco Compound sa Maynila. Ang biktima sinaksak dahil daw ayaw magpautang. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Nakahandusay at naliligo na sa sariling dugo ang lalaking yan nang matagpuan sa Baseco Compound sa Maynila nitong Lunes. Kinilalang biktimang si Junifer San Buenaventura. Ayon sa mga pulis, tama ng saksak sa tagiliran ang ikinamatay ng biktima. Base sa investigasyon ng mga pulis, nakikipag-inuman lang ang biktima nang biglang undayan ng saksak. Bali, 3 po silang umiinom. Umiinom mo sila ng alak. Bladed weapon po siya. Sinaksak po siya ng makailang beses. Kung saan nga po, ay naging cause ng kanyang kamatayan. May 2 itinuturing na suspect ang mga otoridad sa krimen. Na-recover din ng mga pulis ang patalim na ginamit umano ng mga suspect. Dito sa lugar na ito nangyari ang pananaksak sa laysay ng witness sa mga pulis. Nakita raw niya ang 2 suspect na kumakaripas ng takbo pababa at duguan ang kanilang mga kamay. Ayon sa mga kaanak ng biktima, pangungutang ang nakikita nilang dahilan ng mga suspect sa pagpaslang. Dahil po wala siyang mapautang na pera yata, yun po yung dahilan kung bakit niyaya siya doon sa taas na mag-inom. Baka may plano na po sila para sa kanya. Kasi dati po pinapautang sila lagi, binibigyan siya. Ngayon nung araw na yon, wala siyang napahiram na pera. Dagdag pa ng kapatid ng biktima, nawawala rin ng ilang gamit ni San Buenaventura. Yung cellphone niya nawala din, pati wallet din na ngayon ng suspect. Inaalam pa ng mga pulis kung meron pang ibang motibo sa pagpaslang. Sa ngayon, patuloy ang pagtugis ng kapulisan sa 2 suspect na maharap sa reklamong murder. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Arestado ang mag-live-in partner na tandem din umano sa pagtutulak ng droga sa Quezon City. Ang mga suspect online daw kung makipagtransaksyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Sa loob mismo ng tinitirhan nilang apartment, inaresto ang mag-live-in partner na ito na nagtutulak umano ng droga sa barangay Batasan Hills sa Quezon City. Kinilala ang lalaking suspect na si JR De La Cruz habang ang kinakasama niya ay si Jatter Amador. Nakuha sa 2 ang 100 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng nasa 680,000 pesos. Ayon sa mga pulis, big time pusher ang mga suspect na malakihan umano magtulak. Pusher siya na nagbabagsak sa mga street level pusher sa mga barangay. So barangay Batasan Hills to. So hindi siya directly na nagbabagsak sa mga parokyano. So high level siya. Kaya niyang ubusin more or less sa 1 linggo yung 1 kilo of shabu. Bukod sa barangay Batasan Hills, tumatawid pa raw ang mga suspect sa San Mateo Rizal at Marikina para magbenta ng droga. Mailap rin daw ang mga suspect na gumagamit ng transaksyon online. May mga kakaibang modus din sila para maiabot ang droga sa kanilang mga parokyano. Yung isang ginamit ng modus, binabalot ito, iniiwan sa package counter, tapos yung claim stub niya, yun ang inaabot doon sa magki-claim na bumili ng shabu. So hindi sila nagmi-meet. Minsan pupunta sa mga fast food chain, doon sa water tank sa CR, iniiwan doon, tapos ini-inform na lang, tinetext na, iniwan ko doon, kunin mo na lang doon. Lumalabas din sa investigasyon na dati na ring nakulong si De La Cruz dahil rin sa illegal na droga noong 2020. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang mga suspect. No comment po. No comment po. Sa husgado na lang po. Na-inquest na ang mga suspect na parehong mahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu,
News 5. Inatasan na ng DILG ang mga lokal na pamahalaan na mas higpitan ang pag-ban sa mga tricycle na dumadaan sa National Highway. Ayon kay Interior Secretary Benhur Abalos, nalalagay sa peligro ang mga pasahero, driver at pati ibang motorista dahil takaw aksidente ang mga tricycle sa kalsada. Katunayan sa datos ng ahensya noong 2022, mahigit 2,000 aksidente ang naitala na sangkot ang mga tricycle. 2020 pa naglabas ng memorandum ang DILG para ipagbawal ang mga tricycle at pedicab sa National Highway. Pero hindi ito na ipatutupad ng maayos ng mga LGU. Paigtingin pa ng Philippine National Police ang pagbabantay sa Maynila para sa pagdiriwang ng Lunar New Year. Ayon kay PNP Chief Benjamin Acorda, magpapakalat sila ng higit 1,000 at 4 na araang pulis para magbantay sa pagdiriwang. Partikular daw na babantayan ang Binondo kung nasaan ang Chinatown. Ilan sa mahigpit na tututukan ng PNP ang Lucky Chinatown Mall at Ongpin Street. Mananatili daw ang pinaigting na seguridad sa Binondo hanggang sa February 15. Sa ibang balita, bumaba nga ang inflation rate nitong Enero pero pagdating sa bigas, sumipa ito sa pinakamabilis na antas sa nakalipas na 14 na taon. Nasa frontline ng balitang yan si Shaila Francisco. Kapag gipit sa kanin kumakapit, konting halong sabaw man lang daw kasi o pansit, mas busog o sulit. Ganyan ang diskarte ng pamilya Garrido at mga kapitbahay kapag hindi sapat ang kita sa pagkakariton. Hindi pa rin daw abot kahit sa kanilang mga ulap, kahit pa ika-4 na sunod na buwan ang bumabagal ang taas presyo ng bilihin. Kung mababa po talaga yung bilihin ngayon, totally, meron po talaga kaming upang ulam ngayon. Kasi katulad po sa mahal na po ang bilihin, talagang bigas lang kaya namin bilihin. Sa pagbabudget lang po namin, talagang kapos. Nitong Enero, naitalang inflation o bilis ng taas presyo ng bilihin sa 2.8%. Pinakamababa yan simula October 2020. Dahil daw yan sa mabagal na taas presyo sa karne, isda, gulay, tubig, kuryente at pamasahe. Pero ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, posibleng hindi yan ramdam ng ilang pamilya tulad ng mga Garrido, lalo't malaking parte ng diet o konsumo nila ang bigas. Noon din kasing Enero, umakyat sa pinakamataas na level ang rice inflation sa loob ng 14 na taon o mula pa March 2009. Lumalabas na 10 hanggang 11 pisong itinaas sa presyo ng bigas nitong Enero kumpara sa parehong buwan noong isang taon. Yan ang dahilan kung bakit mas mataas ang nararanasang inflation ng mga pinakamahihirap na pamilya o yung tinatawag na bottom 30% income households. Parang close to one-fifth of their consumption is rice. So doon natin nakikita na talagang malaki yung impact sa kanila. Very large yung kanyang contribution. Ayon sa PSA, posibleng magtuloy-tuloy ang mataas na rice inflation hanggang Hulyo. Umaasa naman ang Department of Agriculture na makontra ang taas presyo sa bigas sa pagpaparami ng produksyon ng palay. Malaking bagay daw kasi na napataas na ang ani noong 2023. Kung hindi pa yun nag-increase, sigurado mas mataas yung presyo ng bigas ngayon. Yung production natin, ma-ensure natin na maganda yung productivity. We can be assured na mas bababa pa yung presyo or maging stable. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas naman, binabantayan ang posibleng epekto ng El Nino sa mga presyo ng pagkain. Sagot naman ng National Economic and Development Authority, makatutulong naman dito ang pag-aangkat ng supply kung kinakailangan. Dagdag pa ng NEDA, patuloy ang pag-alalay nila sa pinakamahihirap na mga sektor. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Bumaba pa ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa bansa. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, nasa 3.1% ang unemployment rate nitong Desyembre. Katumbas yan ng 1.6 milyon na Pilipinong walang trabaho. Mas mababa yan kumpara sa 3.6% noong Nobyembre na katumbas naman ng 1.8 milyon na walang trabaho. Pinakamarami ang nadagdag na trabaho sa sektor ng construction, sumunod naman ang agrikultura at accommodation and food service. Pinakamarami naman ang mga nabawas sa bilang ng mga may trabaho sa pagbebenta at repair ng mga motorsiklo, administrative and support services at fishing and aquaculture. Makakatanggap ng dagdag sa sahod ang mga kasambahay sa 13 rehiyon sa bansa ayon sa DOLE. Inaprubahan na raw ng 13 regional wage boards ang taas pasahod sa mga kasambahay kahit walang formal na petisyon.
Nitong linggo lang nang inaprubahan ng 1,000 pisong dagdag sahod sa mga kasambahay sa Calabarzon. Tanging Central Luzon, Central Visayas at Davao na lang ang wala pang wage hike sa mga kasambahay. Para sa mga mahihirap na bayan, ang minimum wage sa mga kasambahay ay 5,000 piso. 6,000 pesos naman ang minimum wage sa first-class municipalities tulad ng Calabarzon at Metro Manila. Lalong dumami ang mga Pilipinong tinamaan ng Human Immunodeficiency Virus o HIV. Base sa datos ng Department of Health, umabot na sa mahigit 122,000 ang HIV positive sa buong bansa. Higit 13,000 sa mga yan ang bagong kaso kung saan 95% ang lalaki, habang 5% naman ang babae. Kalimitang nakukuha ang HIV sa pamamagitan ng unprotected sex o pakikipagtalik sa taong infected na, paggamit ng kontaminadong karayom pati blood contact. Pwede ring maipasa ang HIV sa baby kung nahawa ang isang buntis. 2017 pa nang magdeklara ng national emergency ang DOH dahil sa pagdami ng mga tinamaan ng naturang virus. Pumalag ang mga senador sa mga mambabata sa Kamara dahil tila inuutusan daw silang madaliin ang tsa-tsa. Sagot naman ng Kamara, nag-follow up lang sila sa deadline na mismong Senate President ang nagtakda. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Nagpantig ang tenga ng mga senador dahil tila inaapura raw sila ng Kamara para maipasa na sa Marso ang pag-amyenda sa economic provisions ng konstitusyon. Hindi po natin gawaan dito sa Senado na kung ako, utusan ko kayo na ipasa ang RBH 6 in 2 weeks, baka akong tatanggalin ninyo. Tayo ba'y utusan dito, Mr. President? Tayo ba ay basta susunod na lamang kahit kanino? Ikinagulat naman ng liderato ng Kamara ang reaksyon ng mga senador. Hindi po namin sila inuutusan. Nagbabase lang po kami dun sa mga sinasabi ng kanilang leader. Giit ni House Senior Deputy Speaker Dong Gonzales, hindi ang Kamara ang nagbigay ng deadline, kundi si Zubiri mismo. Totoo naman ngang may ganyang sinabi ang Senate President noong January 15. I don't see any problem finishing it this quarter. Before the Holy Week break. I don't see any problem. Pero sa parehong pahayag, may kambyo rin naman si Zubiri. I'm saying that maybe we can finish all the debates or all the committee hearings in the next 2 months. But I don't want to preempt what the chairman, Senator Angara, would want to give us a target date. Ganyan din ang tono ngayon ng Senate President. Hahayaan na raw niya kay Senator Sonny Angara na siyang subcommittee chairman ang deadline sa pagtalakay sa economic tsa-tsa. Wala pa namang pahayag si Angara tungkol dito. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Pinagpapaliwanag ni Transportation Secretary Jaime Bautista si Land Transportation Office Chief Vigor Mendoza II kaugnay ng mga alegasyon ng katiwalian. Sinabi ni Secretary Bautista ang mga bintang na betrayal of public trust, grave abuse of authority at corruption laban kay Mendoza ay mga seryosong akusasyon na nangangailangan na malalim na investigasyon. Ang mga bintang ay nagmula sa magkahiwalay na open letter ng Coalition for Good Governance at ng grupong Felttop. Isa sa mga akusasyon kay Mendoza ay ang hindi raw niya pagsulong sa Land Transport Management System o LTMS. Wala rin daw ginawa si Mendoza sa mga umano'y kapalpakan ng dating IT provider ng LTO. Sagot naman dyan ni Mendoza na address na ang mga aberya sa digital transactions ng LTO nang lumipat ang ahensya sa bagong IT provider na kinontrata ng gobyerno. Dagdag pa niya, 97% ng lahat ng vehicle transactions sa LTO ay pinoproseso na ng LTMS, habang 100% na raw ang driver's license transactions ng ahensya. Patungo na rin daw ang LTO sa maasahang digital infrastructure at hindi raw sila magpapatinag sa mga alegasyong walang basehan. Pinagmulta ng 100,000 piso si Magnolia Hotshots forward Calvin Abueva para yan sa tila pangungutya niya kay San Miguel Beerman head coach Jorge Gallant sa Game 2 ng PBA Commissioner's Cup Finals. Nagpakita ng isang eye gesture si The Beast nang isub out sa laro. Nawala ang kanang mata ng coach sa isang aksidente. Humingi na raw ng paumanhin ng Mandalaro sa insidente. Samantala, wala namang parusa kay Abueva sa naging sagutan nila ng asawa ni Mo Tautua na si Aida pagkatapos ng Game 2.
Sabi ni Commissioner Willie Marcial, humingi na raw ng paumanhin si Abueva at nagkaayos na sila ni Mo. 47 manlalaro at team officials ang pinatawan ng ban ng MPBL dahil sa pagkakasangkot sa game fixing. Hindi pa nilalabas ng liga ang listahan ng mga naban. Isa ito sa mga pinakamalaking problema ng liga mula nang magsimula itong lumago noong mga nakaraang taon. Noong 2019, pinakasuhan ng MPBL ang higit 20 tao dahil din sa game fixing. Hiwalay na sina Bea Alonzo at Dominic Roque ayon yan kay talk show host Boy Abunda. Sinabi ni Tito Boy na sinauli na ni Bea ang engagement rin kay Dom. Sa kabila nito, sinusubukan daw si UN ni Dom, si Bea, kahit magkaayos daw ang dalawa, hindi raw ngayong taon mangyayari ang kasal. July 2023 lang na ma-engage ang dalawa. Sinabi noon ni Dominic na ikakasal sila sa second quarter ng taon. From London Boy to So Long London, inilabas na ni global superstar Taylor Swift ang checklist ng kanyang upcoming 11th studio album na The Tortured Poets Department. At isa nga sa mga kanta niya sa album na yan ang So Long London. Hinala tuloy ng ilang fans na may kaugnayan ito sa longtime ex ni Tay-Tay na si Joe Alwyn. Si Joe ang sinasabi ng ilan na inspirasyon ni Taylor sa kantang London Boy sa kanyang 7th studio album na Lover. Sa April 19, ilalabas na po ni Taylor ang The Tortured Poets Department. Kakolab niya ang rapper-singer na si Post Malone para sa kantang Fortnite. Habang featured artist din ang Florence and the Machine para sa kantang Florida. 17 songs in total ang album. Kasama na dyan ang bonus na the track, The Manuscript. Overflowing naman po ang happiness ngayong Miyerkules sa pagpapadala ng mga selfies ng ating mga kapatid. Ay, nagbabalik! Diba? Good morning! Posing, dinaan tayo sa posing. Cute! Ang cute nun. Itong mga chikiting na to, talagang cute. Good morning! Si Mami na-inspire. Ayaw patalo. Patalo na. Ang cute. Ay, nakakatuwa. Keep them coming mga kapatid. Selfie lamang po ng selfie. Padala yan sa amin with your location na rin para sa chance sa manalo ng 500 pesos worth of load sa ating Kagumokha Ako Selfie Contest. Justin? Yes din po. Ito, mamaya, love is in the air ngayong Feb Ibig. Kaya naman, may ibibida pa kaming patok na Valentine's Day gift idea. Ang surprise box with matching long-lasting flowers. Abangan! At sa Legal Bato, alamin ang mga dapat gawin sa mga pasaway na caterer. Iisa-isahin ni Atty. Buko sa Legal Bato. At sa may bahay noon po ang pasilip sa Happy House ang singer-writer na si Miss Bayang Barrios. May love tayo, promise, sa mga indigenous instruments na ipinakita niya. Huwag na wag po kayong aalis, mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong morning kasama, ha? Good morning, kapatid! Okay, mga kapatid, kapit po. Kapit? Kapit? Game? Bigyan nyo na ako. Let's sing together. Paminsan-minsan lang ito. Siyempre, kami tatlo yung kumanta talaga. Oh, yan lang po ang ilan sa mga lyrics ng kantang pinasikat ng ating cultural singer na si Miss Bayang Barrios. At sa unang pagkakataon po, ipapasilip niya sa atin ang kanyang Happy House. Sama-sama po natin bisitahin ang tinaguriang The Katutubong Diva dito po sa May Bahay. Mga kapatid, sa ating May Bahay today, napakaswerte po natin. I feel very honored dahil one of our living legends when it comes to music ay mabibisita natin sa loob mismo ng kanyang May Bahay. We have, of course, no other than the Katutubo Diva herself, Miss Bayang Barrios. Akyat na tayo kasi naririnig ko na yung music. Okay, pero akyat muna tayo kasi baka mahulog ako. Hey! Miss Dave!
Maraming salamat. Sumikat sa mga katutubong musika ang singer at alternative musician na si Miss Bayang Barrios. Tubong Agusan del Sur at kabilang sa Manobo tribe si Miss Bayang. At dahil kilala rin siya sa paggamit ng indigenous instruments and styles, present ang mga ito sa kanyang veranda. Tell us more about these instruments kasi ito ay nasa harapan mismo ng entrance ng tahanan mo. So, this tells me na ang tahanan na ito ay heavily influenced ng musika. No? Yes. Ano po ito? Ito po ay kulintang. Pero ito, wala kaming instrumento na kulintang sa Manobo. Saan po ang origin? Muslim. Muslim. Sa ating mga kapatid na Muslim. Apa. Minsan ginagamit ng aking percussionist ito. Tinutono namin. Ang mga musicians ngayon tinutono. Dito sa likod. Sa ilalim. Papaluin yan. Para saan po ang use niya? Lahat. Pwede rin siya, meron siyang kwento, pwede siyang pangtawag. Opo. Sa community. Sa community. Mahigit 3 dekada na sa music industry si Miss Bayang Barrios. Kabilang sa mga kanta na kanyang pinasikat ay Malayo Man Malapit Din, Bagong Umaga at Pag Nanalo ang Hinebra. Pero alam niyo ba na bago siya naging solo artist, isa siya sa miyembro ng sikat na Tres Marias kung saan kasama niya ang mga kapwa OPM icons na sina Cookie Chua at Lolita Carbon. What was the very first song that you ever released? Very first. Album first is Yes. Bayang Makulay. Ang una kong ginawang song is Katribo Ko sa personal experience. So, yung experience hindi nga maganda kasi marami ng mga kapwa natin Pilipino na nandun sa lugar at hindi na maganda yung experience dahil na anong tawag nun? Yung parang ay, Manobo ka, galing ka sa... Nadi-discriminate ba? Yun ba? Nadi-discriminate. That's the term that I was looking for. Nadi-discriminate. Again, this was your first album. The way I see it is that kayo po bilang isang creative, you've always made sure talaga that the music not only speaks to one tribe of Filipinos, but all. Kumbaga, you're saying na kahit na magkaiba tayo ng tribo, kahit magkaiba tayo ng pinanggalingan, lahat tayo ay Pilipino. Uy, teka, mukhang napasarapan tsaka namin sa veranda ni Miss Bayang. Pasok na po tayo sa kanyang may bahay. Sa kanyang living room, bubungad ang mga awards, angel collection at mga paintings niya. Okay, Miss Bayang, let's talk about this very beautiful sketch by Sir Ben Cab, 1995, no? 1995. Di ba? Uso nga, di ba? Sabi ko kanina, uso ang mga banda. So, gumawa siya ng coffee table book. Para sa lahat ng arts and music. Grace Nono, Joey Ayala, Gary Granada, and lahat ng mga banda na sikat nung time na yun. So, one time, naghihintay lang ako. Tapos sabi ni Ben Cab, diyan ka lang. Magsayaw-sayaw ka. Gawan kita ng sketch. Tell me about your design here. I see a lot of patterns. You don't shy away from patterns. Galing ito sa Mindanao. Lahat ito galing sa Mindanao. Marami po kayong mga gitara. Anong pinaka-favorite niyo dyan? Ito po bang naka-display? This one is my guitar. Binigay ng asawa ko sa akin. Abangan, chikahan at kantahan sa part 2 ng aking May Bahay Tour ni Miss Bayang Barrios. Sa sinag ng araw ng buhay. May private concert. Ano ba yun? Oo nga, nabitin kami. Nabitin. At saka yung kanta na abangan nila na ipapalabas natin ay parang prayer na kanta, Harinawa. At saka ang ganda-ganda niyang tao. Pakiramdam ko yung pagpunta doon, it's a cultural experience. No? It's an immersive experience, no? At saka, ang sarap panoorin, living legend siya eh. Nire-represent niya ang marami at halos lahat sa ating Pilipino. Not just because she comes from a tribe, not just because nagbibihis siya na talagang pinapakita niya yung mga patterns kung saan siya nanggaling, ang mga musika ay pareho. Pero kasi nakikita mo yung puso niya ay para sa Pinoy. Tsaka nakita mo may grace siyang iba. May voice siyang iba. Kaya na pag ganun talaga ako Saka napastand straight ka ba habang kausap mo siya? Kasi Hindi, saka alam mo yung tahanan niya, siya.
Ang ganda-ganda niya. Sabi nga, di ba, may mga performer na iba yung persona nila na hinaharap sa tao. Pag sa private nila, iba rin. Pero ito, consistent. Kung ano yung nakikita natin pagka tumutugtog siya, yun din, yung nakita mo sa bahay. At saka, mami ha, sabihin ko sa'yo, nung kumanta siya, parang paiyak na ako. I think nagkaiyakan kami kasi naramdaman ko na goosebumps ako. Kasi yung boses niya, talagang may iba yung kurot sa puso mo. Yan ang abangan natin. Para siyang nagkikwento. Di ba may artist na singer na para siyang nagkikwento at nalalambing niya ang puso at kaluluwa mo. Marunong siyang maglambing. Yes. Sa totoo lang, nakaka-relax ang boses ni Miss Bayang Barrios. At hindi lang usaping relax, pahinga muna tayo. Konting paalala muna. Yes, ang galing! Ang buhay dito sa abroad ay laging malungkot na masaya. Kailangan maging matatag ka. Wala ka sa sarili nating bayan. Breadwinner na ako ng family. Sila talaga yung aking inspirasyon kung bakit nandito ako. Life is beautiful. Hola a todos! I'm looking forward to exploring the world. I moved here by myself without knowing anyone, without knowing the language. Hola! Kritsi, yung cost of living, nandiyan na tayo, no? Sobrang mahal. You lose your dreams, your hope, sometimes even faith. Laging ang Panginoon ang kakapitan natin. Dahil doon tayo may pag-asa. Ciao a tutti! Buongiorno! Benvenuta a Milano. I'm very proud because my roots are from Philippines. Kailangan hindi ka makalimot kung saan ka nanggaling. Hola a todos! Guten Tag! Hola from Barcelona. We need to really focus on being healthy to improve our life. I learned how to value my health so that I can live longer. Impressed nga ako kasi the way you live your life, you're productive at your age. Huwag na natin pag-usapan yung age. I'll show you the world. Asan ka? MX3. 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 Dito ko believe. And here is my MX3 story. Abangan sa Legal Bato ang reklamo sa isang catering services na nagdulot ng matinding perwisyo. Patas na ang bahalang maningil. Yan ang pag-uusapan natin kasama si Attorney Buko. Tuloy-tuloy lang ang good vibes kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Good morning mga kapatid! Usapang catering naman tayo. Paano kung ang dream okasyon mo naging matinding bangungot? Oh no! Ang perwisyong dulot ng mga pasaway na caterer. Yan ang tatalakayin ni Attorney Buko sa Legal Bato. Oh no! Sa anumang selebrasyon, mahalaga ang papel ng mga kinukuha nating suppliers para matiyak na mapaganda ang selebrasyon o okasyon. Pero paano kung ang supplier na kinuha, palpak na serbisyo ang napala? Yan ang inilapit sa atin ni Charina Malundas at bibigyan natin ng payong legal. Attorney, nag-celebrate ang 18th birthday anak ko at ang kontrata ay nagkakahalaga na 300,000. Pero 2 weeks before the event, hinihingan kami na additional ng 160,000 dahil kulang daw yung sa budget. Okay lang po sana, attorney. Kaso, sumakit ang mga tiyan ng aking bisita at ang iba ay hindi pa lahat nakakain dahil yung 220 packs na napagkasunduan ay 180 plus lang ang umatid na bisita. Aside from that, may mga suppliers na hindi nabayaran. Attorney, nakapunta na rin kami sa kanilang barangay para i-report ito. Humarap naman po ito ng 2 beses pero yung last ay hindi na. Meron na rin po kaming CFA para rito. Ano kaya magandang hakbang o legal na aksyon ang gawin namin after po nito? Dahil kayo ay may kontrata at hindi tumupad ang event management team, maaari nyo silang kasuhan ng breach of contract at maaari kayong humingi ng damages para sa inyong mga binayaran dahil sa kanilang paglabag sa inyong kontrata. Ayon sa Article 1117 ng Civil Code, may 3 options kayo in case of breach of contract. Una, pwede kayong mag-file ng kaso upang ibalik sa inyo ang inyong ibinayad. Ang tawag po dito, rescission.
Pwede din kayong mag-file ng specific performance upang pilitin silang tuparin ang kanilang obligasyon sa ilalim ng inyong kontrata. At pangatlo, pwede kayong humingi ng damages kakibat ng alinman doon sa naunang dalawang options. Base sa inyong kwento, ang pinakatamang option ay magsampa kayo ng kasong specific performance upang pilitin silang tumupad sa kanilang tungkulin o obligasyon sa inyong kontrata. At humingi din kayo ng damages laban sa nasabing events company upang maibalik sa inyo ang mga binayaran ninyong suppliers dahil sa ginawa nilang paglabag sa inyong kontrata. Hindi po ito kailangang idaan pa sa barangay dahil hindi naman po kayo magkapitbahay lamang na merong hindi pagkakaunawaan. Ang kaso pong ito ay direct filing sa hukuman. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Hassle nun, ha? Hassle. Oo. Yun na nga, yun na talaga inisip ko yung hassle. Kasi mapeperwisyo ka talaga, magpa-file ka, gagastos ka kahit konti. Tingin ko isa sa pwede niyong gawin, ipaalam sa mga katulad ni Atty. Buko, ipapubliko yung ganitong klaseng hindi magandang serbisyo. Kasi parang yun na lang yung sandata mo eh. Tama. Para lang unang-una, ma-inform yung iba, para hindi rin sila maperwisyo. Saka siguro din, ay hassle yun sa, halimbawa, yung kliyente, hassle din yun sa magiging caterer kung may magsampaan pa ng kaso na mangyayari. Para sa mga negosyante siguro, lalo na sa mga caterer, kung meron kayong mga kasunduan na mayroong mga bagay na hindi na ipatupad doon sa napagkasunduan, siguro mabuti rin kausapin yung kliyente tapos mag-isip kayo na kung paano makukompensate na hindi na kailangang umabot pa sa sampahan ng kaso. Mag-negotiate na lang kayo, mag-usap, pwede. Tsaka syempre ang hirap niyan, yung mga kumukuha ng mga ganyang services, usually malalaking events. So imagine yung, syempre, paano mo explain sa bisita mo, pa isa-isa yung nangyaring aberya, di ba? Kaya yan. Yung iba, ang ginagawa nila, pag feeling nila, ako which parang beneficial for both sides, ang ginagawa nila, magpo-post sila in a community, ng mga and they would ask first before magsabi ng kung anong experience nila para reviews just in case na mayroon ding isa or iba pa na nagkaroon ng experience na ganun, then pwede silang maging collective na magsama-samang parang ganyan. Kasi medyo unfair din, lalo pagka naman, kunwari, hindi sa case study natin, kung baga yung supplier ay paano pag merong tayong hindi alam doon sa kwento na hindi natin napakinggan. So better talaga na para mapakinggan muna lahat ng mga parties bago tayo pumunta sa ganon. Tama. That's what I would do. Na parang check ko muna, baka sa akin to nangyari or baka bang one and done, baka minsan isolated case ba yan? Pag nakita mo, mami, na 5 kayo, 6, ay talagang hindi na natin pattern. Saka tanungin mo rin sila, ano nangyari after nung hindi maipatupad yung nasa kontrata? Binayaran ba kayo o tinaguan kayo? Kasi serbisyo naman to. Kaya pwede ka naman talagang magtanong sa ibang tao kung okay ba. Bago mo, lalo, ilang daang libo yun, Oo. Hindi madaling kitain Pagkain, catering. Oo. So, katulad ng ginawa ng ating case study para sa mga kapatid natin, may question dyan. Nakakatuwa makita na mayroong mga video complaints na Talaga makikita natin. Saka doon mo rin mararamdaman yung emosyon ng tao kung ano ba yung pinanggagalingan niya. Tama. So, maraming salamat ulit at Attorney Buko. Attorney Buko. Naging medico-legal si Atty. Buko. Okay, maraming salamat po, Atty. Buko. Ito na po. Isang linggo na lang bago mag-Valentine's, Jester and Justin. Wow! Alam mo, tulog sila nun. Yan ba, anong plano nyo sa Valentine's? Sige na nga, nandito na tayo, magtanungan na tayo, anong plano nyo sa Valentine's? Matulog. Mag-gym. Tama. Mag-workout. Okay, ito na nga po. Ito pang patok natin. Peace sa inyong dalawa. Ito pang isang patok natin na Valentine's gift idea mula sa Drafts Gift Shop. Pag-usapan natin yan sa aming pagbabalik. Tuloy-tuloy lang ang happiness ngayong umaga dito pa rin sa inyong Happy Morning Kasalo. Good morning, kapatid!
magkapatid, Jess, Justin, may tanong ako sa inyo. Wala akong tanong. Joke! Okay. Ano ba ang pinaka-bonggang regalong na ibigay nyo sa nililigawan nyo? Oh, Jester, sino? Ano yan? Kaya mo yan, Justin. Ano yung Jester? Ano yan? Ano yung sagot mo, Jester? Hindi, yung kumbaga pinaka-ingrande. Ang grande. Siguro kaluluwa ko. Kaluluwa. Joke lang. Alam mo, bongga is Iba na yan. relative. Bongga is relative. Paano mo naman naibigay yun? Ha? Paano mo naman naibigay? Ganito. Commitment! Totoo ba? Sisir natin yung kaluluwa? Hindi, huwag ganun. Commitment, loyalty. Valentine's Day, hindi All Saints Day. Ano ba pinaka-bonggang na ibigay ko? Galit? Hindi, galit. Galit, tama. Gadget. Ay! Sorry. Naalala ko tuloy. Yung sinabi niya yun, electric scooter. Oy! Wow! Diba? Ex mo yan yung matagal? Yes. Yeah. Nasa kanya. Gusto ko yung Enjoy. detalyado. Gasolina yan. Hindi pwede sa gadget. Baka mamaya beeper lang yan. Anong Hindi, gadget? matagal na panahon na ito. Kaya mo na. Gusto ko malaman. Basta Apple product. Basta Apple product. Oo, ang dami. Ano yun? Apple casing? Oo, sakto, mismo. Casing? Uy, di ba matipid ka? Paano ka nakapagbigay ng ganun? Wow! Grabe. Alam mo na. Sabi niya kuripot siya. Kuripot, this is precisely why pahinga na siya. Kasi ayaw niya pumasok. Thank you, Maui. Ang galing ni Maui. Quota na siya. Ang galing ni Maui. Gotcha, Jess. Nakapagigay na ako na Dibs, may mga bisita kasi tayo. May negosyo tayo yung feature today. Para hindi na po kayo mahirapan na mag-isip this Valentine's, eto ang isa sa patok na regalo po mula sa Jaff's Gift Shop. At para pag-usapan po natin yan, kasama natin ang kanilang co-founder na si Venice Camacho at ang kanilang sales and marketing manager na si Samara Liporada. Good morning, mga kapatid. Good morning. Okay. Sabi, gusto ko malaman, coming off of yung parang gadget ni pwede ba din tong lagyan ng gadget sa loob? Pwede po siya lagyan ng fairy lights. Fairy lights! Battery powered naman po siya. Cute yun, fairy lights. Agad-agad naisip ko na kung gano'n silang ka-creative, Naisip ko. Ano ba ito? Ito ba, bakit sinasabi nilang long-lasting? Kasi dried flowers po Dried siya. siya. Yes, dried flowers po siya. So, it can last up to a year po. Wow. As compared to fresh. Okay pa yan, naglalast ng 1 year. Okay lang. Linawin natin yung Hindi na ilalaglag ngayon. yung dried flowers, totohanang bulaklak yan na tinuyo ninyo. Hindi Yes. yan artificial flowers. Hindi po. It's Paano ang real. proseso nun? For the process po, actually meron po siyang mga mixture of chemicals to make it last longer. Yes. So, chemical process po siya. Chemical Okay. process. Kayo ba mismo nagpaproseso nito? Yes po. Wow, ang galing. Ang ganda-ganda. Tingnan mo. Ako, ito ma-appreciate ko itong ganitong mga itsura. Kasi, di ba ito yung tinatawag nila sa mga Gen Z, yung aesthetic. Aesthetic. Tingnan mo, di ba? Simpleng-simple. Ako, I like this. At saka ito, Yes. ano to? Roses. Pero yan talagang kulay niya, ma'am. Dyed din po siya. Dyed din. Yung hawak ni Mama Dimps, yung parang parang mukhang clouds, parang gypsum. Anong tawag dyan? Yes, it's baby's breath. Baby's breath. Ito pala yung baby's breath. Oo, na-dried. Iba rin yung itsura, iba rin yung ganda niya pala pag dried. Saan niyo pala sinusource yung inyong mga bulaklak? So, it's all from abroad po. From abroad. So, important po siya. Ang galing. Ito fresh to. Yes, totoong rose po yan. Pero preserved po siya. Preserved din, pero mukhang fresh. Mukhang fresh. Ay, ang ganda ng So wait, kulay. magtatagal din So, mas yan? matagal to. Yes po. Yes. Tsaka syempre, hindi na linulog. Gaano katagal naman yan kapag fresh Ganda pero ng kulay na kay pinapreserve? Mama. 1 year po. 1 year And din. it can last longer with proper care. Wag lang po ibabad sa ilaw. Ay, sa sun. Sun. Sa moisture. So yung buffet na hinahawak ni Mama Dims, magkano yan? Ito, magkano to? Uy, may pagbibigyan. Ha? Ingat ha, kasi. Ha? Ano sa mami ko? Bakit? 2,950. Para kay mami, 2,950. 2,950. Murang-mura, hindi papantay sa pagmamahal mo sa nanay mo. Ito, napansin ko, yung itong nasa card natin. May bulaklak, pero bulaklak ba to? Kasi parang kahoy. This one is made out of artificial flora po siya. Ayun, Pero artificial it flora. has baby's breath. And then inside po, it's typewritten letter. So, hindi po siya printed. Kaya So, pala may typewriter. typewriter. Ito. Vintage
vintage na vintage So, ang dating. nag-ano din kayo, pwedeng Yes. sulatan, pwedeng mag-customize, pwede po mag-request. Oo, sa mga Gen Z dyan, tawag dito typewriter. Okay. Ay, grabe. Typewriter. Fairy lights ba ka mo? Alam mo, inaral talaga nito sila Sam, sila Ben, kung ano yung uso ngayon, di ba? Kasi sa social media to, ito yung mga kasi ang sarap i-post, sila mo to direct, di ba? Ilaw-ilaw pa. Ayan. Anong laman nito, Ben? Yes, this one po, it's called Time After Time. So it comes with a mini bouquet of your choice po. And then meron din siyang typewritten card. And you can add some Polaroid prints po if you wanted to make more customized and personal. Tsaka may home-baked cookies. May cookies po siya on the side. Yes. Uy, curious ako dahil sabi yung nagka-typewrite kayo ng messages, ano? Meron na ba kayo mga I'm sorry messages na tinatype because merong nangyaring ganon? Yes, marami po. Mas marami yung mga nag-I'm sorry. Success ba? Yes. May balita ba kayo? May update yun? ito. Nag-share po yung mga Or customers. mag-order sila ulit na pang ano naman. Pang ano na, okay na sila. Yes. Ganda naman yung blue. Hydrangea ba yan? Yes, hydrangea. Ang galing ni Ang Maui. galing ni Maui sa mga You know why? Kasi nung nag-spell hydrate. Ay, flower na lang. Flowers, maraming flowers. Dahil saka parang nagpaparinig si Maui na marami siyang alam sa Bulacan. Hindi, pero alam mo ang maganda dito sa business nyo, napansin ko, kasi tayong mga babae, hindi kayo mag-flex, di ba? Yes. So, ang maganda dyan, hindi yung pang 1 week flex lang, pang 1 year mong i-flex, di ba? So, ito, mga necklaces natin. Yes, those are necklaces that we made po, and then pwede nyo rin po siyang i-add sa gift box mo. Actually, may iba pa silang accessories or are those combs? Yes, Tama ba? yes po. It's bookmark. Is that a bookmark? So, maraming pwede pwedeng ilagay. Itong ganyan ninyo, gumagawa din pa kasi dati may pinapagawan si Kali na yung flowers, iniipit tapos ginagawa sa acrylic. Na ganun din kayo. Oh, kasi kunwari may binagbigay sa'yo ng bouquet, you give it to them, tapos pwede nila yan ilagay dun sa acrylic. Para longer bookmark, di ba? Galing. Ganda. Pag nag-order po ba, may lead time na kailangan, lalo na magpa-Valentine's Day? Yes, actually, we recommend na mag-place na ng order as soon as possible kasi the slots are nauubusan na rin Fully po for booked the na ba? Uy, Valentine. puro handmade kasi. Fully booked na ba? Oo, hindi. Baka fully booked na sila for Valentine's. Baka marami na-fill up na slots. Hindi naman po. Hindi Pero naman. available din po kami for same-day delivery. So, Wow. the same day kayo nag-order, pwede kami mag-deliver. Sobrang novelty, lalo na sa mga bata ngayon na makatanggap ng isang sulat na typewritten. Gamit yung typewriter na itong sinauna. Actually. Diba? Kakaiba. Ang galing nyo talaga mag-isip. Ang galing ng pagka-original sila. At pag natin Sobrang kalimutan, galing. may mga lalaki din naman na gustong maka-receive. Meron ba kayo para sa pangapanlalaki? Yes, what we have is yung... para sa akin, Estes. Meron po, ito. what we Black have pa is nga. what we call especially for him. Especially for Yes. Ayan, so meron din po mga kapatid. Ayan, so sa mga gustong mag-order, promote nyo naman saan kayo mahanap. Yes, so to everyone po na wala pang gifts for this coming Valentine's, you may send us a message on our Facebook and Instagram accounts. You may search for Drafts Gift Shop po, and then we will help you in choosing the perfect gift this coming Valentine's. Tutulong din ba kayo sa inyong mga dedication? Kasi ang ganda nito binabasa ko. Yes. Valentine's, my love, I have found the love of my life. Wow. Love the way Wow! you understand me, support me, love me, and care for me. Pakita mo naman. And appreciate, ayan. Eh, pinabasa. Parang prompter lang yan. Siya muna daw kasi. Mami, ang layo niya na. Ganito daw po, ganito daw po. Ang ganda. Sige nga, basahin mo sila. Sige, basahin mo. Basahin mo nga. Pero diba, pinapakita ko rin kasi yung fro. Ang ganda, no? Parang ayan na yung regalo mo. Uy, salamat ng marami sa pagbisita niyo sa amin. Thank you so much. At eto, ngayon may nanalo na sa ating Kagumoka Ako Selfie Contest. Congratulations, Lyra Subrian. Thank you, Ang po mensahe ng aming staff para ma-claim ang inyong load. Ganda ng ngiti niya, oh. Cute. Okay. And that is it para sa ating umiindak sa Happiness Wednesday. Spread happiness naman po mga kapatid. Isang makabulang umaga ang nahihatid namin sa inyong mga tahanan. At sana nag-enjoy kayo sa aming pakulo this morning. Kita-kits pa rin po tayo bukas, mga kapatid. Gawing habit na ang pagtutok sa amin every morning para siksik ang araw ninyo sa saya at impormasyon. Mga mainit na balita at nakaka-inspire na mga kwento, yan at marami pang iba. Kasama inyong fave, Morning Kasalo. Ito ang Good Morning, Kapatid!